So, kumusta kayo guys? Welcome kayo sa aking channel. Ito yung tanong na sasagutin natin. Sabi niya, ano ang karaniwang dahilan kung bakit gumuguho ang ongoing construction ng building? Okay? So, yung tinatanong niya. Tulad sa nangyari doon sa Angeles, Pampanga, wala lang sinyalis, bigla na lang gumuho. Okay? Kaya maraming natrap at nasugatan at namatay pa nga yung ilan. So, ano kayong mga dahilan kung bakit nagkaroon ng ganong pag-collapse na wala man lang palatandaan para maka-evacuate yung tao sa loob at biglang babagsak? So may dalawang dahilan. Ang unang dahilan dito, yung bigla ang pagkabiyak o tinatawag na shear failure. So napakadelikado ito dahil wala siyang warning. Okay. Ang nangyayari dito, magkakaroon siya ng mga diagonal crack malapit doon sa mga suporta, doon sa mga yan tulad yan, malapit doon sa mga corner. Doon siya mag-uumpisa at dahil sa konektado lahat, pag bumigay yung isa, sunod-sunod na yan. Yun ang ibig sabihin ng shear failure o diagonal crack malapit sa suporta. So, nangyayari yan doon sa mga beam, sa mga slab. Okay? Doon sa malapit sa kulong na magkukonekta yung beam at saka yung kulong. Doon yun mag-uumpisa yung failure niya. At wala man lang yung warning, di ba? Dapat makikita muna yung horizontal na crack, pabalagbag na crack. Pero ang nangyayari, diagonal crack at biglaan na lang babagsak. Ang bilis lumaki ng damage niya, kaya hindi ito mapapansin agad. Dahil sa sobrang bilis niya, guguho na lang siya tulad sa nangyari sa Angeles, Pampanga. Wala man lang sila nakitang mga sign na babagsak yung building. So ang isa pa ritong dahilan, yung progressive collapse o chain reaction. At ito ay napakapanganib din. Nakita na kayo ng domino effect. Parang ganun siya. Yung pag bumigay yung isang kulong, dahil sa konektado lahat ng suporta niyan, yun nga, pag bumigay isang kulong, babagsak, susunod-sunod niyan lahat ng kulong. Kulong 1, 2, 3. Dahil sa pag bumigay yung isa, may bigitan yung isa dahil sobrang bigat, ganun na, biglang babagsak. Pag bumagsak siya sa floor, sunod-sunod yan hanggang ilalim. Kasi hindi niya nakakaya yung load sa taas na biglang bumagsak. So, ganun ang nangyayari. Halimbawa, yung babagsak naman ay yung slab. Okay, pag bagsak niya sa kasunod na palapag, madadagdagan yung bigat, babagsak din yung kasunod na palapag hanggang sa ground floor. Sunod-sunod niyan dahil tinutulak niya ng bigat niya, tinutulak ng bigat niya ang bawat floor. Ganon din yung sa kulong, pag bumigay isang kulong, so hina na yung ibang kulong, ganon na, parang domino effect niya, sunod-sunod siya na babagsak. So ganon yung nangyayari dito sa progressive collapse. Para siyang domino effect na bumabagsak at matindi yung impact nito dahil pupulbusin ito hanggang ground floor. So ganun yung nangyari sa mga karaniwang nakikita natin na kumukulapse sa mga building, halos mula sa 11th floor sa 9th floor, bagsak ng ilalim, durog talaga. So ang pinakadahilan dito sa una nating nabanggit kanina na biglang pagkabiyak o shear failure. Ang dahilan pala nito dahil sa hindi maganda yung pagkagawa ng stirrup. Hindi siya yung stirrup na quality. Yung maiksi yung hook niya, halimbawa yung stirrup na talagang maganda, yung may hook siya na pag ganon. Tapos pag ganon, may hook siya. Dapat sapat yung hook niya at naglalak doon sa vertical. At saka isa pang dahilan, malalayo yung agwat ng stirrup mo. Imbis na 10 cm, ginagawa nilang 20, 15. Okay? So makikita natin na dapat doon sa mga malapit sa mga kulong, magmula doon sa kulong
tapos magkukunikta sa beam, dapat may iksi yung space ng stirrup mo. O, hindi napapansin ng iba yan. Pero napaka-importante yun dahil dyan magsisimula yung pag-collapse sa mga malapit sa suporta. So dapat yung stirrup mo ay makikita yung space. So yun isang dahilan. Ito pa yung mga karaniwang dahilan kung bakit nagkakaganon yung nangyayari. Bigla ang collapse, bigla ang pulbos yung building mo. May mga posibleng dahilan kung bakit gumuguho yan yung ongoing project na building o construction building. Ang kadalasan nito ay maaaring kombinasyon nito ng design problem. Maaaring ang design ng engineer ay may problema, mahinang materyales o maling paggawa. So mayroon ditong 7 dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganong failure. Ang unang dahilan dito ay mahinang structural design. Okay, ibig sabihin, magkamali yung computation ng civil engineer, mali yung sukat ng mga kulong niya, mali yung mga bakal na dapat sana mas malaki o mas makitid, o mga space niya ay makikitid dapat. So mali ang sukat ng bakal, ganoon din yung laki ng mga kulong mo, ng beam mo. So nagkaroon ng maling computation ng engineer. Yun yung number 1 na nangyayari. Okay? Ang pangalawa dyan, yung substandard na materyales. May inang klase na mga bakal, substandard. May inang klase yung simento. Okay, siyempre mas may branded na ginagamit silang simento. So maaaring nagtipid, kaya yung simento lang na mumurahin yung binili nila, hindi siya di kalidad. So yan, yung pangatlo dito, yung maling construction process. Okay? Hindi yung tama yung pagkabuhos sa concrete o tinatanggal agad yung mga formworks. Okay? Hindi nila na-reach yung curing period. Tinatanggal agad yung mga formworks, mga tukod. Yan. Hindi pa ganun katigas yung mga konkreto, tinatanggalan na nilang tukod. O, makita mo sa labas, tigas na, pero sa loob, hindi pa ganun katigas. Kasi wala pa sa curing yung mga structure mo. Kaya ganun yung nangyayari. Ang isa pang dahilan dyan ay overloading habang ongoing ang construction. O sobrang daming hollow block agad ang itinambak mo sa taas, mga bigat, o hindi kaya hindi pa nga na-curing period, nag-asintada ka na, parang minadali lang. Yan. Binigyan mo ng maraming load sa taas. Yan. Tinambakan mo agad ng maraming hollow block, simento, hindi pa na-reach ang curing period. So yun isa pang dahilan. Ang isa pang dahilan dito ay mahinang pundasyon ng lupa. Okay? Malambot ang lupa. So karaniwan naman pag tataas na building yung itinatayo, tinitest muna nila yung lupa niya. Kaya doon nagbabase yung engineer kung gaano dapat kalalim yung pundasyon niya, kalaki. Okay? Kasi malalaman niya yung kalagayan ng lupa dahil sa tinitest muna nila yung lupa. Okay? Ang tawag niyan, soil testing. Okay? Ang isa pa dyan, yung biglang pagbabago ng design na walang approval. Yung design ng engineer, binago na walang approval. Halimbawa, tinagdagan yung floor, 9 floor lang, tinagdagan hanggang 11, 12. Yan. Na binago yan. Yan yung sinasabing binago yung design, tinagdagan. Okay? Kundi kaya yung binago yung design, nilayoan nila yung mga kulong, mga poste, malayo. Okay? Yan. Nilikitan yung mga poste, yung mga biga, nilikitan. Yun yung ibig sabihin ng pagbabago ng mga design na walang alam yung engineer o hindi, walang approval. Okay? Kasi parang tira lang ng tira, binago yung design. O baka inutusan lang ng may-ari na ang contractor na ganun yung gawin. Okay? Kaya nagkaroon dyan ng pagtatalo minsan sino ba yung masusunod, yung structural engineer o yung may-ari. Okay? Kasi yung may-ari minsan daming inutos, daming binabago. Yan, yung isa pang dahilan yan. Ang isa pang dahilan dito, yung pinakahuling dahilan ay human error o poor
supervision. Hindi sinusunod yung plano. Okay, walang proper inspection, minadali ang trabaho. Halimbawa, madalas na nangyayari sa mga lugar na under construction ng building at pinakukumo niya na nangyayari. Okay? So, yan yung mga karaniwang dahilan. So, ang tanong dyan, pang ganun nang nangyari, collapse ang building, maraming nasaktan, may namatay, dahil wala nga, bigla ang pagkabagsak. Sino kaya may pananagutan yan? Sino ang dapat managot? Okay, architect ba, civil engineer, yung contractor o foreman? Okay, actually silang lahat may pananagutan dyan. At maaari, pwede pa nga magturuan. Okay? Pero ang higit na may pananagutan dito, yung structural engineer o yung civil engineer at ganoon din yung contractor. Okay? Halimbawa, tulad ng nasabi natin kanina, kung mali yung computation ng structural engineer o civil engineer, siguradong mananagot siya doon. Pag nasilip ng ibang mga engineer na may mali talaga sa computation niya, sigurado siya, makakasuhan siya, sigurado may danyos pa siya na babayaran. Okay? So, yun ang mangyayari. Pwede rin na yung kontraktor ang may mali. So, sa katapos-tapusan, ibabalik naman ng kontraktor sa iyo, sa site engineer o sa foreman, site engineer, ang ituturo niya. Kasi maaaring sumang-ayon naman ang site engineer. Halimbawa, ang site engineer ay wala siyang pakialam, hindi siya nag-monitor sa site. Basta niya lang hinahayaan yung mga kontraktor dyan, yung foreman, gagawin. Kasi karaniwan sa foreman, sumusunod naman sa kontraktor yan eh. Sino talaga na umontrata. Okay? So, yun ang isang dahilan na nagtuturuan na. Pero ang mumukmukan talaga dito, yung site engineer. Okay? Kasi dapat minumonitor niya ang trabaho. Halimbawa, nakita niya na substandard ang mga bakal na binili, dapat sinisitan niya agad yan. Okay? Doon pa lang, dapat nagmumonitor na siya. Hindi pwedeng gamitin yan, substandard yan. At dapat, lagi siyang may dalang metro. Okay? Halimbawa, nakita niya sa plano na ang mga agwat ay makikitid, tapos nilayuan yung mga agwat ng mga bakal, dapat sinisitan niya na agad. Kasi kung na-assemble na yung mga bakal na yan, ay wala na tayong magagawa yan. Ayan, andyan na, assemble na eh. Pag-usapan na lang yan. O sige, pwede nang gamitin yan. Ngayon, pag nakabit na yung mga forma, sukatin niya yung laki ng ng kulong o ng biga. Kung sakto ba doon sa design. Eh kung nakita niya na may kulang siya, may kulang na mga 2 inches o 3 inches ang laki ng kulong, eh dapat ipakalas niyo muna yung mga forma. Kalasin niyo muna yan at lakihan niyo yan. Walang kasamang design yan. Kasi pag hindi mo yan sinita at nabuhusan na yan, wala ka nang magagawa niyan. Kundi i-consider na lang dyan na structural na engineer, na civil engineer. Kasi malaking trabaho pag ipabakbak mo yan. So, yun lagi. Nag-uusap lagi yung engineer at saka yung contractor. So, pag may ganun nangyari na ang kulong ay maliit, ang karaniwan, pag-usapan na lang yan ng engineer at ng contractor. Kasi hindi niya yung magbago, ganyan na. Okay? Maaaring mag-uusap na lang sila kung anong magandang gawin, di ba? Ang contractor o ng engineer. Maaaring sabihin ng kontraktor na tapalan na lang natin yan ng plastering na makapal. So hindi nung ganun katibay, pag plastering lang itapan mo dyan para makapal. Magagastuhan ka pa nga dyan dahil matakaw yan sa buhangin at sa simento. So ayan, kung halimbawa hindi talaga mapakiusapan ng engineer, dodoktorin niya ng kontraktor. Okay? Tapalan nila agad yan. Okay? Yan. Kaya, maaaring silang dalawa yung sisihin sa nangyari pag ganun yung nangyari. Yan. Kaya minsan, dahil sa kapabayaan din ng engineer
Hindi agad lagi chine-check up, tinitingnan kung anong pinagagawa ng traktor dyan, kung nasunod ba yung plano, tama ba yung mga materialis, tama ba yung sukat ng mga kulong, poste. Eh pag natayo na yan, nabuhusan na lahat, mapag-uusapan na nila ng kontraktor yan. Ganun na nangyayari. Kaya, yun yung nabanggit natin na mga karaniwang dahilan kung bakit yan bumubuko, no? Dahil sa, yun nga, so kapabayaan o maling computation, okay? Ang may kasalanan yan ay magtuturuan pa ang engineer at saka yung contractor. Okay, damay din si foreman yan kasi siya ang supervise niyan. So ayan, nasagot natin yung tanong mo. Meron kayong katanungan dyan, pwede nyo i-comment lang. Okay? Huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa mga bago kong video.